Hello, mic sound check. Muli ho, magandang umaga sa bawat isa. Tayo ho ay maghanda na ho. At medyo marami-rami ho tayong announcements ngayong umaga. So please settle down. Yun hong mga bata ay pakigabayan. Muli ho, yung mga kapatiran natin nasa labas, tayo magsipasok na po. Again, welcome na welcome po ang mga bata sa ating gawain ng pagsamba. At welcome na welcome din ang pag-control at disiplina ng mga magulang sa mga bata. Ano ho? So yung mga young people ho, pakisabihan na sila na magsipasok na. Okay. So muli, request ko lang ho, quiet down na ho tayo. Quiet down na ho. Mabilis ho ang ilang mga announcements po natin. Pero bago tayo dumako sa announcements, pag-welcome ho muna sa atin hong mga panauhin. Nais ho nating i-welcome. Una ho ay si Ate Linda Asuncion. Ate Linda Asuncion. Ayun, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Salamat po sa inyong presensya. Ganun din ho, gusto nating i-welcome si Ate Angelique. Ate Angelique, nasa si Ate Angelique. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church, po rin pong Panginoon. And then also, si Kuya Alden, hindi Richard, si Alden Flores. Kuya Alden, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Malapit lang ho ang pinanggalingan ni Kuya Alden, Cavite pa. Cavite. So, pero welcome po, naimbitahan ho ng ating mga kapatid. So, purihin po ang Panginoon. Sana hindi ito yung unat huli, kundi unat simula na tayo ay nakapagsama-sama sa paglilingkod sa Panginoon at pagsamba. First time din, naimbitahan ho ng Dizas. Janela, si Ate Janela, ayan, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Thank you. Again, that's a good example. Huwag natin i-limit sa mga may edad, even mga bata, maganda sa simula, maaga pa lamang ay makapakinig na sila ng mga katotohanan ng Panginoon. Isa hong mahalagang announcements na gagawin ho natin ngayon, magkakaroon ng konting pagbabago sa pagkakasunod-sunod ng ating flow of worship. Alam ko ho, nasanay tayo sa simula ay Bible reading, and then kanta, and then offering, and then patsaka pupunta sa preaching. Babalik rin ho natin. Mauuna ho ang offering, and then yung Bible reading, para wala na hong nasa pagitan ng Bible reading and then preaching. At nakita natin yung example sa New Testament, sa Luke chapter 4, kung naalala nyo si Jesus Christ sa synagogue, binasa niya ang book of Isaiah, at pagkatapos basahin ng book of Isaiah, pagtuturo. Nothing necessarily sinful doon sa dati-dating ginagawa, pero tingin ko mas magiging maganda at malusog para gawin ho natin. So medyo may period of adjustments, pero I hope makita natin yun. So mauuna ho muna ang offering, and then yung atin hong Bible reading, and then yung hong preaching. So sa flow ng ating hong service. Next, ay paalala ko lang ho, merong color coding ho ang ating mga offering envelopes. Ang brown ang ating general offering, mga panggastos natin sa church. White ang ating missions, mga sinusuportahan natin. Ang green, ito yung isa sa mahalaga ngayon, ginagamit natin yung green ngayon pang offset ng gastos sa darating na youth conference sa November 27. So isa hong paraan para matulungan natin ang ating mga young people ay gamitin natin ito. Huwag na naman isakripisyo, yung ilalagay nyo sana dito, ilalagay nyo rito. Hindi ho ganun. Sana kung meron tayong dagdag para ho sa ating mga young people, napakagandang bagay po noon. Next, i-promote ko lang ho muli. Meron tayong booklet ministry. Ito ho ay tulong sa ating paglago. Meron ho mga booklets dyan sa mesa. Pwede kayong kumuha ng isang kopya at basahin. Pwede nyo iuwi sa inyo na ho yun. Ito ay napakaganda, lalo na sa mga magulang. Keeping children in the church. So, lalo na sa mga magulang, please take time to get one and to read. Napakaganda. And then meron din tayong bookshelf ministry. Pwede ho kayong humiram. Okay? Yun, binibigay. Yung bookshelf, hiram. Maliwanag ho ba? Okay, ibig sabihin, pag hiram, babalik. Okay? I-promote ko lang ho. Meron diyang Attributes of God by A.W. Pink. Very short booklet, pero maganda, solid ang laman. So, if you have time,
Pwede kayong humiram doon sa bookshelf and then ibabalik nyo lang ho pagkatapos. Hindi pagkatapos ng 2028. Okay, pagkatapos nyo hong basahin. So again, ayan ho ay makakatulong sa ating paglago sa pananampalataya. Last two announcements. Next Sunday, first Sunday of the month ng November, meron tayong Lord's Supper sa umaga. And then yung ating second service ay gaganapin ho sa JCBC Pandi. At nakikiselebrate ho tayo sa kanilang anniversary. First time natin gagawin ho yun. So ang mangyayari ho, 2:00 magkakaroon tayo ng prayer meeting dito sa church. 3:00 tapos na yung prayer meeting at saka tayo pupunta sa Pandi. So please plan your day. Dito, kung maaari, dito tayo mananghalian sa church and then doon tayo magkahapunan. May hinanda naman ho sila para sa atin po doon. And then lastly, November 27, ang youth conference. By the way, may youth Joy Fellowship ho mamayang hapon sa mga kabataan. So please coordinate with your youth leader. And then also November 27 po ang ating youth conference. Yung mga kabataang hindi pa registered, please do register. Ang ating mga adults na gustong tumulong, maglalabas ho tayo ng listahan next Sunday. Please sign up para alam din ho namin kung ilang pagkain ang ihanda natin sa mga tutulong. Ayaw naman ho natin na wala ho kayong makakain. At muli, kung meron gusto mag-sponsor ng merienda para sa mga kabataan, welcome na welcome ho yan. For further details, pwede nyo ho akong kausapin sa bagay po na yan. So those are our announcements. I hope, nakalimutan ko palang batiin yung may mga birthday. Batiin lang natin, birthday ngayon ni Jojo, Hermia. Nasaan na si Kuya Jojo? Ayun, Jojo, happy birthday ho. Salamat. Ngayon ho mismo. Speaking of Kuya Jojo, yung kanyang kapatid na aking bayaw, si Kuya Michael, sinugod sa ospital kahapon. Siguro nabasa niyo ho sa GC. Salamat sa Diyos, kagabi nakauwi rin sila. Kinulang siya ng oxygen. Kasi yung ginagawa nilang project ay yung tangke ng at doon siya matagal siya nahan doon. So kinulang siya ng oxygen. So kaya siya sinugod sa ospital kagabi. So salamat to sa mga nagpray na sa maayos na hong kalagayan si Kuya Michael. And then also, mag-birthday, meron pa yata mag-birthday? Si Brother Daryl, bukas! Amen. Brother Daryl, advance happy birthday. Sa mga nagtatanong, taken na huyaan. Meron pa ho ba? November 1, si Ate Mads, si Sir Mads, Madeline Hermia, advance happy birthday po. Medyo weirdo, 4 na babae na may connection sa buhay ko. Si Ate Mads, si ate ko, November 1. Yung hipag ko sa Amerika, November 1 din. At yung kapatid ng asawa ng ate ko ay November 1 din. So nangongolekta kami ng mga November 1 ng birthday. Yung asawa din ng pinsan ko sa Amerika, November 1 din. So muli, advance happy birthday po sa inyong lahat. Okay, those are our announcements, greetings. At pag-pray natin ng ating mga gawain. And mamaya ho, magkakaroon tayo ng lunch-on meeting. Tayo po ay dumako sa paghahanda sa panalangin o sa paghahanda sa pagsamba. Magkaroon ho tayo ng sandali ng personal at tahimik na panalangin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo maging handa sa pagsamba sa Kanya. Panalangin po tayo. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong biyaya na sa amin na nagligtas, sa iyong pagmamahal na nagsugo sa iyong bugtong na anak, upang siya ay mabuhay ng walang kasalanan at gayon din mamatay para sa aming mga makasalanan, upang ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magtamo ng kaligtasan at tunay na kapatawaran. Salamat, O Diyos, sa buhay na walang hanggan. At nawa tulungan mo kami, kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, na kami na yung mga niligtas ng iyong biyaya ay maging masipag sa paggawa ng mabuti. Aming hinihiling, O Diyos, sa sandaling ito, tulungan mo kami sa pagsamba
Paalala mo sa amin, O Diyos, na hindi ka malayo, kundi ikaw ay naririto, sapagkat sangayon sa iyong salita, kung merong dalawa o higit pang natitipon sa iyong pangalan ay naririto ka, Panginoon. Lord, paalalahanan mo kami, O Diyos, na hindi lamang ang lumalabas sa aming bibig, kung hindi ang aming mga puso, O Diyos, ay tanglaw mo. Masumpungan mo nawa, O Diyos, sa tunay na kami ay naghahain ng aming mga sarili, ng aming mga papuri sa iyo. Nawa ito'y maging mabangong samyo sa iyong harapan. Ama, saliksikin mo kami sa anumang mga kasalanan. Patawarin mo kami, O Diyos, sa bawat mga bagay na nagawa, naisip, nasabi, Panginoon, na hindi sang-ayon sa iyong kalooban o sa iyong mga kautusan. At muli aming hinihiling sa biyaya mo, patuloy kang kumilos sa buhay ng iyong mga anak, at gayon din, lalo't higit sa mga wala pa kay Kristo Jesus, ikaw po ang mahabag at magligtas. Naalala namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may iba't ibang mga pagsubok na pinagdadaanan, kabigatan, maging mga karamdaman. O Diyos, nawa iyong lingapin ang kanilang kalagayan at sa biyaya mo, O Diyos, iyo silang kahabagan. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. At tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Greater than all my sin, how shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, oh sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, breathing pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the mighty grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain, oh sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, breathing pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled, by its transforming power, making me God's dear child, urgency, peace, and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the mighty grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, oh sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, my sin and shame, oh magnify the precious name of Jesus.
manatili po tayong nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Purihin ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng ating basihan sa pagkakaloob, atin pong basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos sa makapangyarihan, mahabagin at mabiyayang Diyos, marami pong salamat sa katotohanan na ang aming Panginoong Hesus ang nagbayad ng aming mga kasalanan. Ang aming Panginoon ang siyang namatay at muling nabuhay para sa aming kaligtasan. Purihin ka, Panginoon. At kalakip nito, O Diyos, ang mga pagpapala mo sa amin sa araw-araw, sa buong linggo na nagdaan na hindi mo kami pinabayaan. Purihin ka, Panginoon, at pinasasalamatan ka namin. At bahagi ng aming pagsamba sa iyo ang aming pag-aalay ng mga bagay na ikaw din naman ang nagbigay sa amin. O Diyos, nawa maipakita namin ang aming tunay na pasasalamat sa iyo. Bigyan mo kami ng puso na tunay ngang nagagalak, Panginoon, sa paghahandog nito sa iyo. At ang mga lilikom, Panginoon, sa umagang ito ay nawa magamit sa pinakamainam na paraan. Sa ikalalaganap ng Ebanghelyo, Panginoon, at sa ikalalalim pa ng pananampalataya ng iyong mga anak, Panginoon. Nawa, O Diyos, ikaw ang maitaas at maluwalhati sa pagpapatuloy ng mga gawain, Panginoon. Pagpalain mo maging ang pagbibigay ng mensahe mula sa iyong mga salita. Marami pong salamat, O Diyos, ikaw pong magligtas, ikaw pong magpala sa umagang ito. Salamat sa Panginoong Hesus. Amen. At tayo po ay tumayong muli at muli po tayong mawit sa Panginoon. Mawitin po natin, there's power in the blood. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you believe it'll break free to win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There
There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus our King? There's power in the blood, power in the blood. Would you like daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid, purihin ng Panginoon at sumaatin nawa ang kapayapaan ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga salita, magmumula po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 7. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Kaya ito ang sinasabi ko, itinakwil na ba ng Diyos ang kanyang bayan? Huwag nawang mangyari. Ako mismo ay Israelita, mula sa lahi ni Abraham, mula sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kaniyang bayan na kaniyang kinilala noong una pa man. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paano siyang dumaing sa Diyos laban sa Israel. Panginoon, sabi niya, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga dambana. Ako na lang ang natitira at sinisikap nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako para sa akin ng 7,000 lalaki, hindi yumuyukod kay Baal. Kaya hanggang sa kasalukuyan ay may nalalabi pa ring mga hinirang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At kung ang paghirang ay sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi batay sa mga gawa, sapagkat kung gayon, hindi magiging biyaya ang biyaya. Ano ngayon? Hindi nakamta ng Israel ang pagsikapan nitong makuha. Ito'y nakamta ng mga hinirang, subalit ang iba namay nagmatigas. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng mga kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, bukas, maaaring ang iba ho sa inyo ay babalik sa mga barangay na kung saan kayo ay nakarehistro upang i-exercise ang binigay sa ating karapatan upang bumoto. At maaaring ang ibang mga nakaupo ay maupo muli at iba naman ay mapalitan ng ibang mga nanunungkulan. At kung yung naalala, ang mga sa kasalukuyang nakaupo pa rin hanggang ngayon ay na-extend ang kanilang termino dahil sa pandemya, isa sa mga pangunahing dahilan na supposed to be 3 years lang pero na-extend ng inabot ng 5 taon at sila ay mapapalitan. Depende sa iluluklok o hihahalal or i-elect ng taong bayan. Well, sinabi ko ito sapagkat yes, yung ibang mga nakaupo ngayon sa pwesto, depende sa i-elect ng mga tao, ay pwedeng mapalitan. At kaya ko sinabi ho ito ay sapagkat sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi man pinakadetalyado, pero sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon mula lumang tipan hanggang bagong tipan, isang bagay ang mapapansin natin, na nahandoon ang pamamayani o laging nahandoon sa usapan ang mga Hudyo o ang Israel. Bakit ito totoo? Sapagkat ang bayang Israel ay bayang pinili
o inelect ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 45 verse 4, ang sabi ay ito, "For Jacob my servant's sake and Israel mine elect. I have even called thee by name. I have surnamed thee, though thou hast not known me." And the point na ating pinupunto ay ito. Ang bayang Israel ay hinirang, pinili ng ating Panginoon. Pero salamat sa Diyos, hindi kagaya ng mga pinili ng taong bayan last time na eleksyon ay mapapalitan ngayon. At gayon din, ang bayang pinili ng Diyos, ang bayang Israel. Yes, sa ngayon, ang dealing ng Diyos ay primarily sa church. Pero hindi pinalitan ng church ang bayang Israel. At ito ay malinaw sa ating pag-aaralan as we are still going on an overview ng Romans chapter 9, 10, and today ay sa chapter 11 po tayo. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa iyo, O Diyos, na tapat. Hindi ka lamang tapat na nagsusustento ng aming mga pangangailangan, pero O Diyos, isa sa pinakamaganda at dakilang katotohanan na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Tapat ka sa iyong tipan. At sa O Diyos, isa sa mga pangunahin na aming pinagtinutungtungan sapagkat alam namin na ikaw ay tapat sa pangako mo sa bayan na iyong hinirang, sa bayang Israel. And therefore, dahil tapat ka sa kanila, kami may pagkakatiwala na mga pangako mo rin naman sa amin na mga mananampalataya ni Kristo ay totoo at tapat. Ama, sa daling ito ng pag-aaral namin, tulungan mo nawa kami, bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan, kahandaan na tanggapin ang iyong katotohanan, at gayon din, O Diyos, sa mga wala pa kay Kristo Jesus, nawa gamitin mo ang pagkakataon na ito upang sila'y ilapit mo kay Kristo at manampalataya sila sa kanilang ikaliligtas. Ikaw pong patuloy na maluwalhati sa lahat ng ito. Gabayan, tulungan, ingatan mo po kami. Mahabag ka po sa iyong lingkod. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Well, as you have known, nung nakaraang 2 linggo, hindi ito yung usual na pag-aaral natin. Usually, 1, 2, marami na yung 5 verses, tatalakayin natin at ating hihimay-himayin. But for the last 2 weeks, 2 weeks ago, chapter 9 ng Romans, and then last week, chapter 10, and then this week ay chapter 11. Pero babalik tayo sa chapter 9 para tingnan ng mas malalim at mas detalyado. Pero gusto ko lang meron tayong overview para hindi tayo kung saan-saan maligaw sa detalye. As we have said, ang bayang Israel ay bayang pinili ng Diyos, and God called them mine elect. At ito ay napakahalaga sapagkat sa pinakaunang talata na ating binasa kanina, tinanong ni Apostol Pablo ay ito, "Hath God cast away His people?" And the answer to this question ay no. At titinan ho natin yan ngayong umaga. At ito ho ang pinakamensahe. Because God is faithful to His covenant, there is a clear and sure hope for salvation of God's chosen people, Israel. And this truth should keep us, Gentile believers, humble and amazed at God's grace and sovereignty. Medyo mahaba. Dahil ang Diyos o dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan, merong maliwanag at siguradong pag-asa ng kaligtasan para sa pinili o hinirang mga tao o bayan ng Diyos ang Israel, at ang katotohanan na ito ay kinakailangang magpanatili sa atin ng mga mananampalataya ni Kristo na mapagkumbaba at mamangha sa biyaya at pagiging soberano ng ating Panginoon. Mabilis na review sapagkat kailangan ho na tuloy-tuloy yung flow of thought mula Romans 9, 10, and 11. Kung nyo naaalala, ang chapter divisions, hindi yan inspired. Tao na lang ang nagdagdag niyan for better and easier handling ng salita ho ng Panginoon. Pero minsan, nakakasira ng pag-aaral sapagkat hindi mo nasusundan. At lalo na kung kinabukasan mo pa itutuloy yung pagbasa. So, mag-review ho tayo sa chapter 9. Nakita natin ang clear sovereignty ng Diyos sa kaligtasan. Chapter 9, the clear sovereignty of God in
salvation. Nandun ang kabigatan ni Apostol Pablo para sa kanyang mga kapwa Hudyo na hindi sumasampalataya sa Mesiyas o sa ating Panginoong Hesukristo. Pagdating sa verse 6, merong tinanong o merong sinabi si Apostol Pablo sa Romans 9, verse 6. Ang sabi niya ito, not as though the word of God hath taken none effect. Anong ibig sabihin? Sapagkat ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos kay Abraham, ang pangako ng Diyos sa bayang Israel, ang tipan ng covenant na binigay ng Diyos, hindi ito nabaliwala. Dahil maaaring nagtumitingin ang mga tao, bakit ang mga Hudyo ay hindi sumasampalataya? Nasira ba ang pangako ng Diyos? And the answer to that is definitely no. Ang sabi ni Pablo, not as though the word of God hath taken none effect, for they are not all Israel which are of Israel. Ang magre-resolba sa problema, seemingly dilemma na ito, ay ang katotohanan na sinabi ng salita ng Diyos that not all Israel, that first Israel is spiritual Israel, the true people of God, which are of physical Israel. Sa madaling salita, hindi porket physically Hudyo, nakasama sa bayang pinili ng Diyos, ay bahagi na talaga ng mga tao ng Diyos. Now, kung yung naalala, pinag-aralan natin, well, sino ba yung bahagi o kasama dun sa spiritual Israel? Spiritual na mga tao ng Diyos. Ang basihan ay ang pangako ng Diyos at pangalawa ay ang soberanong pagpili ng Diyos. Sa verse 8, that is, they which are the children of the flesh. Hindi yun, hindi porket children of the flesh. These are not the children of God, but the children of the promise. Base sa pangako ng Diyos. Hindi lamang yun. Pagdating sa verse 10, base sa pagpili ng Diyos. Well, meron ng dalawang lumabas, si Jacob and si Esau. And God made the choice. Verse 10, and not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac, for the children being not yet born, neither having done good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. It was said unto her, the elder shall serve the younger, as it is written, Jacob have I loved, and Esau have I hated. Hindi yan actively hating na gagawa ng masama ng Diyos si Esau, kundi ang pinupunto dyan ay yung preference, yung pagpili ng Diyos kay Jacob. At ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ito nakabase sa kanilang gawa, ito ay nakabase sa malayang pagpili ng Panginoon. Now, ito bang pagpili na ito, at maaaring merong mag-object, Panginoon, para yatang unfair. Yun yung madalas na objection sa doctrine of election. Unfair ito, Diyos. Paano naman yung mga hindi mo pinili? Ang sagot ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay soberano. Ang sabi niya sa verse 15, for he, God, saith unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Muli, if you remember, napakaganda nung timing, pinag-aralan natin yung grace alone. At ang ibig sabihin ng grace alone, hindi tayo karapat-dapat. Actually, ang dapat sa atin ay parusahan. At mula sa mga taong dapat parusahan, pumili ang Diyos ng ilan para iligtas. Therefore, nananatiling matuwid ang Diyos. Hindi gumawa ang Diyos ng anumang unfairness or unrighteousness. Kaya walang unrighteousness sa Panginoon. Now, ang question, at madalas ginagawa ng iba, yes, ang Diyos ay pumipili, pero ito'y sa bansang Israel lamang. Ito'y national election lamang. Well, hindi yun ang maaaring interpretasyon sapagkat sa verse 23, ang sabi ay ito, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy. Kung yung naaalala, sino ang may kapangyarihan? Yung clay o yung magpapalayok? Yung putik o yung magpapalayok? Yung magpapalayok. At sa iisang putik, pwede siyang kumuha ng putik na gagawin niyang lagayan ng dumi, at yung isang putik naman gagawin niya na lagayan ng mga kayamanan. Malaya ang magpapalayok na gawin at hindi karapat-dapat yung putik.
At ang sabi ng Panginoon sa verse 23, that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He, God, had afore prepared unto glory. Bago pa man din, before the foundation of the world, sabi ng Ephesians 1, inihanda na ng Diyos para paglagyan niya ng kanyang kahabagan. Sino ito? Hindi lamang sa mga hentil. Verse 24, even us, whom He hath called. So sino ito? Ang mga tinawag ng Diyos, ang mga niligtas ng Diyos, not of the Jews only, but also of the Gentiles. The point is this, ang Hudyo at Hentil ay bahagi ng Israel, spiritual, base sa pangako at pagpili ng Diyos. Now, bakit ang physical Israel naman ay hindi naligtas? Hindi dahil hindi sila pinili ng Diyos. Yun yung niliwanag natin. Hindi dahil hindi sila pinili ng Diyos. Ang consistent presentation ng Bible ay ito. Dahil hindi sila nanampalataya. Kaya ang taong mapapahamak ay hindi pwedeng sabihin, well, kasi hindi siya pinili ng... No. Kaya ang tao ay mapapahamak dahil hindi siya nagsisi at nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang sabi sa verse 32 ng Romans 9, wherefore or bakit? Bakit ang physical Israel ay hindi naligtas? Because they sought it not by faith. Hindi nila ang salvation ay hindi na hinanap, ang katuwiran mula sa Diyos hindi na hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, but as it were by the works of the law, for they stumbled at the stumbling stone. Akala nila sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kaya natisod sila kay Kristo. Hindi sila nanampalataya sa tagapagligtas. Pagdating sa verse 10, so nakita natin sa chapter 10, Pagdating sa chapter 9, soberano ang Diyos. Siya ang pumipili. Pagdating sa chapter 10, makikita natin yung responsibilidad naman ng tao. Ano ang sabi? Nakita natin yung kabigatan ni Apostol Pablo para sa kaligtasan ng mga kapwa Hudyo niya. Nakita rin natin bakit hindi sila ligtas. Matindi ang zeal nila sa verse 2. I bear them record, chapter 10, verse 2. But they have the zeal of God, or zeal towards God, but not according to knowledge. May matinding kasigasigan, pero isang ayon sa tamang kaalaman. Anong problema? For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness. Mga kapatid, mga kaibigan, paulit-ulit naming sinasabi sa church na ito, hindi obligado ang Diyos na igalang yung ating paraan. Hindi pwedeng, ito yung paraan ko. Hindi ko makalimutan yung kasama ko sa trabaho sa Amerika. Ang sabi niya, tuwing weekend, gumagawa siya ng sandwich. At magawa niya ng sandwich, pinamimigay niya sa mahirap. At sa tingin niya, sapat na yung sandwich na yun para dalhin siya sa langit. Salvation by sandwich. Yun ang tingin niya. He's trying to establish his own righteousness by sandwich. At hindi siya nagpapailalim sa katwiran na galing sa Diyos. Walang chance ang maligtas kung mananatili siya sa ganun. Anong sabi ng salita ng Diyos? For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness have not submitted themselves unto the righteousness of God. Anong solusyon dito? Anong tanging solusyon? Verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Ang kaligtasan, para ka maging matuwid sa harapan ng Panginoon, para ka maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, ay hindi yung performance mo, kung hindi yung ginawa ni Kristo. At kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya. Pagdating sa verse 9, at ito yung ilang paboritong verses ng maraming mga Baptist churches, verse 9 hanggang 13, ito yung responsibilidad ng taong makasalanan. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Again, it's Christ alone.
For with the heart man believeth unto righteousness, verse 10, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scriptures saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, hindi ka mapapahiya. Tiyak ang kaligtasan. Pero kaibigan, kung naririto ka at ang tiwala mo ay nasa ibang bagay, tiyak mapapahiya ka. Tiyak mapapahamak ka. Dahil totoo ang sinabi ni Jesus, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ngunit sa mga na kay Kristo Jesus, tiyak na hindi mapapahiya. Tiyak ang pag-asa. Pagdating sa verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Again, dinaanan natin ng bahagya, hayaan nyo lagyan ko ulit ng emphasis ngayon, hindi ito proof text para patunayan na kailangang sumunod sa isang diniktang panalangin para maligtas. No. Now, ipinta ko lamang ng kaunti. Ang emphasis dito ay tunay na pananampalataya at ang tunay na pananampalataya sa puso ay lalabas sa bibig. Now, ipinta ko ho ang kalagayan. Could you just first imagine, listen, imagine ang isang Hudyo, na lalabas sa bibig niya, Jesus is Lord. Imagine niyo ho, anong klaseng persecution? Pwede siyang mamatay. Itatakwil siya ng kanyang buong pamilya. Now, another way, kaya niyo bang imagine ng isang hentil na sumasamba sa napakaraming mga Diyos-Diyosan? At tatalikuran niya yung mga Diyos-Diyosan na yun. At sasabihin niya, Jesus is Lord. Alam ko, cute yung anak namin. Muli mga kapatid, itong verse na ito ay wala sa setting na kagaya nating mga Pilipino, karamihan ay Katoliko, pamilyar sa pangalan ni Jesucristo. At baliwala lang na pag sinabi mong Jesus is Lord, magsigawan ka pa dyan, okay lang sa mga tao. Mga kapatid, pwede kang sunugin ng buhay, pwede kang putulan ng ulo, pwede kang itakwil ng pamilya mo when you say Jesus is Lord. Sige nga, gawin mo ng joke-joke lang. Nakuha niyo ho? Kung gaano yung setting ito mula sa mga Hudyo at mula sa mga Hentil, pag lumabas sa bibig mo that Jesus is Lord, tatalikuran mo yung Old Testament, tatalikuran mo yung paganong buhay at sasamba ka kay Jesus. Kaya nagmumula ito sa totoong puso na nananampalataya. Hindi ito sa sumunod ka sa panalangin ito. Dahil kahit sino susunod. Pero kung alam mo na pag lumabas sa bibig mo that Jesus is Lord, pwede kang patayin. So hindi ito pasunod lang sa panalangin. Ang punto rito ay totoong pananampalataya at the risk of your life. Sasabihin mo, Jesus is Lord, not Caesar, not Baal, not Zeus. Jesus is Lord. Yun ang dinidiinan dito. Hindi manipuladong pagpasunod sa panalangin. So this is the responsibility of man, to believe the gospel. At ito naman yung responsibilidad nating mga mananampalataya, to preach the gospel. Kaya nga ang sabi sa chapter 10, verse 14, how then shall they call on him on whom they have not believed? And how shall they believe on him on whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? How shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Mga kapatid, mga napakagandang gawain ang maging tagapaghayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Pero may tanong si Pablo sa verse 18, but I say, have they not heard? Hindi ba na napakinggan? Yes, verily, their sound went into all the earth and their words unto the ends of the world. Napakinggan ng mga Hudyo. But to Israel he said all day long. Verse 21, sorry.
Pero ang mga Hudyo hindi nanampalataya. Anong sabi ng verse 21? But to Israel he saith, all day long I have stretched forth my hand unto a disobedient and gainsaying people. So ang Israel, physical Israel, ay hindi nanampalataya generally. Now, ang punto ay ito, even with the declaration, the proclamation ng gospel, hindi nila sinampalatayan ng ebanghelyo. Hindi lang man basta hindi sinampalatayan ng ebanghelyo, tinanggihan nila ang Mesiyas, pinapako nila ang Mesiyas. Tapos na ba ang Panginoon sa kanila? Disqualified na ba sila? Ayaw na ba ng Diyos sa kanila? Tapos na ba ang Diyos sa kanila? Has God rejected and cast away? Alam mo yun, parang yung sapatos, nasira, pinatahi mo, nasira ulit, pinatahi mo, nasira ulit, pinatahi mo at nasira ulit, at tuwing susuot mo nasisira, anong gagawin mo sa sapatos? Ayoko na sa iyo. Lagi ka nasisira. Tapos na ba ang Diyos sa Israel? At ang sagot ni Pablo ay ito, sa chapter 11, verse 1. I say then, hath God cast away His people? God forbid. No. Hindi pa itinatapon, hindi pa inaalis, hindi pa tapos ang dealing ng Diyos sa Israel. Sabi ni Pablo, no, for I also am an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. Pagtapos na ang Diyos sa kanila, paano naman ako? And then also, ako'y patunay, ako'y Hudyo, at ako'y mananampalataya, hindi pa tapos, nagliligtas pa rin ang Diyos ng mga Hudyo. Muli, konting review. Nakita natin na mayroong spiritual Israel. At ito'y base sa pangako at pagpili ng Diyos. Pero dito naman, ang si Apostol Pablo ay magbibigay diin sa physical Israel. Kung kanino ang Diyos ay nangako nung una pa at sila ay bayang pinili ng Diyos. At bibigyan pansin dito ni Apostol Pablo na hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. Sa verse 2, ang sabi ni Apostol Pablo ito, God hath not cast away His people, which He foreknew. Again, hindi ito foreknew, kagaya nung foreknowledge ng iba na nakita ng Diyos na sila ay sasampalataya. No. Itong foreknew na ito ay base sa pagpili ng Diyos nung una pa. Itong mga tao na pinili ng Diyos, God hath not cast away His people. Bakit? Magbibigay ng ilustrasyon at sagot at ilustrasyon si Apostol Pablo. Ang sabi niya sa verse number 2, what ye not what the scripture saith of Elias or Elijah, how he maketh intercession to God against Israel. So magbibigay siya ng ilustrasyon, hindi pa tapos ang Panginoon sa bayang Israel dahil may nangyari nung lumang tipan. May nangyayari nung lumang tipan at doon sa lumang tipan, sa 1 Kings chapter 19, 18, 19, 17, 18, 19, makikita natin ang almost generally, halos pangkalahatan ng Israel ay sumamba na sa Diyos-Diyosan. Ang sabi ni Elijah, ako na lang ang natira. Ala na. Ako na lang at hinahunting pa nila ako. Nababalikan natin yun. Pero Paul, bakit mo ito dinidiinan? Dahil meron hong mga nangangaral ng doktrina na tinatawag na supersessionism. That the church has superseded Israel. Or isa pang tawag dito is replacement theology. That the church has replaced Israel. Na ang tanging Israel na lang ngayon ay spiritual Israel. At yung fulfillment ng mga pangako ng Diyos sa Israel ay fulfillment sa spiritual Israel. At may mga nangangaral niyan. Pero malinaw sa chapter 11 na hindi pa tapos ang Panginoon sa kanyang bayan. Anong reason? Sapagkat sila ang piniling bayan ng Panginoon. At ipapakita actually itong mga susunod na verses mula verse 3 hanggang verse 28, ipapakita ni Apostol Pablo yung katotohanan sa verse 29. Romans chapter 11 verse 29, ang sabi, for the gifts and the calling of God are without repentance. Yung pagpili ng Diyos sa Israel, hindi niya babawiin. Yung covenant niya sa Israel, hindi niya tatapusin. O hindi niya babaliwalain. Ang binigay na ilustrasyon mula sa 1 Kings chapter 19.
si Elijah. Ang sabi ni Elijah sa Panginoon sa verse 3, Romans 11 verse 3, Lord, they have killed thy prophets and digged down thine altars, and I am left alone. Then they seek my life. Ako na lang, Lord, wala nang iba. Pagdating sa verse 4, but what saith the answer of God? At anong sagot ng Panginoon kay Elijah? I have reserved to myself. Sino ang nag-reserve? Ang Diyos. Binukod ko para sa aking sarili 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Nagbukod ako sa akin para sa aking sarili ng 7,000 na hindi yumuyukod sa Diyos-Diyosan na si Baal. 1 Kings chapter 19 verse 8, ito yung sabi mula sa 1 Kings, Yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Anong sabi ni Apostol Pablo? Verse 5, Even so then, noon meron nireserve ang Diyos. Karamihan ng Israel sumamba na sa Diyos-Diyosan, pero may nireserve ang Diyos. Ngayon, ito yung pangyayari. Karamihan ng mga Hudyo tinanggihan ng Mesiyas. Pero meron akong binukod. Ang sabi ni Pablo, even so, then at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. Now, linawin ko lang ho, dahil merong mga nagsasabi na, well, kaya sila pinili ng Diyos kasi hindi sila yumukod. Akuha niyo ho? I have reserved unto myself 7,000 men who have not kneeled to Baal. Well, kaya daw sila pinili kasi hindi sila yumukod kay Baal. Kaya daw pinili kasi sumampalataya. Yun ang kanilang ginagawang Muli, ang sabi diyan, election according to grace. At niliwanag ni Apostol Pablo sa verse 6, And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. And if of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So hindi dahil hindi sila yumukod kay Baal, kaya sila pinili. Dahil sila'y pinili, kaya hindi sila yumukod kay Baal. Hindi tayo pinili dahil tayo sumampalataya. Kaya tayo sumampalataya dahil tayo ay pinili. It is by grace. Dito natin makikita yung isang doktrina na napakahalaga, the doctrine of the remnant. Ang Diyos ay nagbubukod. And yes, meron hong kaibigan yung asawa ko na kapag-asawa ng Hudyo, at ang sabi daw ng kaibigan niya, ayaw nila kay Kristo. Ayaw nila sa bagong tipan. They believe the Old Testament, pero ayaw nila kay Jesus. Ayaw nila sa bagong tipan. Mga kapatid, yun man ang kalagayan nila, may ibinukod ang Diyos. Hanggang sa panahon na ito, ang Diyos ay nagliligtas pa rin ng mga Hudyo. Hindi ko makalimutan, nung kami dating nasa Amerika, may intindihan kaming church sa mga Tito Rod. At ang nag-preach ay isang pastor na Hudyo. Ligtas na Hudyo. Mananampalatayang Hudyo. Nagliligtas pa rin ang Panginoon. At muli, it is by grace, yung pag-elect sa kanila, pagpili sa kanila ng Panginoon. Verse 7, What then Israel hath not obtained, which he, personifying the nation of Israel, seeketh for, but the election had obtained it, and the rest were blinded. Ano daw ang nangyari? Sabi ni Pablo, ito ang nangyari. Ang physical Israel, hindi nakuha yung kanyang hinahanap. Ano yun? Kaligtasan. Ano makakakuha o nakakuha ng kaligtasan? The election had obtained it. Yung mga pinili ng Panginoon. Muli, hindi sila naligtas dahil hindi sila pinili. Hindi sila naligtas dahil ayaw nilang manampalataya. Sana ho malinaw ho yun. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi, but the election obtained it, and the rest were blinded. Verse 8, according as it's written, God hath given them. Question, sino ang nagbulag sa kanila? The rest were blinded. Balik tayo ng isang verse. Sa bandang dulo, and the rest were blinded. Merong inelect, but the rest were blinded.
Yes, sa ayon sa salita ng Diyos, nahadon yung pagbulag ni Satanas. Totoo yun. Sa ayon sa salita ng Diyos, they have closed their eyes. Pinipikit nila kanilang mga mata. Totoo yun. Pero dito sa salita ng Diyos na ito, ang sabi, sino nagbulag sa kanila? Verse 8, according as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear unto this day. Sino nagsara ng kanilang mga mata? Ang Diyos. Wala tayong time ngayon. Pero kung inyong naalala, pinag-aralan natin sa Matthew chapter 12, na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay nangangaral at gumagawa ng maraming himala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Anong sabi ng mga religious leaders? Kaya niya napapalayas ang mga masasamang espiritu kasi nasa kanya ang prinsipe ng mga demonyo. So yung gawa ng banal na spirito, kinredit nila sa demonyo. Anong sabi ni Jesus? Lahat ng kasalanan ay mapapatawad liban sa pagmumusong o blasphemy against the Holy Spirit. Chapter 12 ng Matthew. Pagdating sa chapter 13 ng Matthew, nagsimula si Jesus magturo ng parables. Bakit siya nagturo ng parables? Nagtanong ang mga nagkakamot siguro ng ulo yung mga apostol o mga disipulo, Lord, bakit parables? Bakit parables? Anong sabi ni Jesus? Sapagkat sa inyo, binibigay ito para makita nyo yung katotohanan. Pero ito, para itago sa kanila. Anong ibig sabihin? Mga kapatid, iayos ko yung larawan. Ang Diyos ay hindi isang pulubi na namamalimos ng ating pansin. Malinaw po ba yun? Ang Diyos ay hindi isang pulubi na please, bigyan niyo ako ng pansin. Please, manampalataya kayo sa... Hindi pulubi ang Diyos. Ang Diyos ay hari. At ang sabi ng hari, magsisi ka at manampalataya, kung hindi, hahatulan kita. Siya'y hari na nag-uutos na manampalataya ka. At ngayon, kung babaliwalain mo si Kristo, akala mo wala lang? Binaliwala nila ang Mesiyas, akala nila wala lang? Ayaw nyo? Ayaw nyo ng tagapagligtas? Ayaw nyo sa bugtong na anak ko? O ayan, sarado na ang mga mata nyo. Hindi pulubi ang Diyos. At kung naririto ka at hanggang ngayon nagmamatigas ka, hindi siya pulubi, siya ay hari. At huwag daw ang mangyayari sa iyo na isara ng Diyos ang iyong mga mata. Ang punto, huwag kang magmatigas. Kung naririnig mo ngayon ang panawagan ng Ebanghelyo, ngayon ka magsisi. Ngayon ka manampalataya kay Kristo. Dahil maaaring buhay ka pa pero sarado na ang iyong mga mata. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng pagkabulag para hindi nila makita si Kristo. Ito'y hatol sa kanila ng Diyos na tumanggi kay Kristo. Anong sabi ni David sa verse 9? And David saith, let their table be made a snare and a trap and a stumbling block and a recompense unto them. Let their eyes be darkened that they may not see and bow down their back always. Ma-disformed sila. Again, nakita yung gulo? Walang buwan na hindi naman ng balita ang Israel hanggang ngayon. Their back bend backwards. Ang mga Hudyo, World War II, more than 6 million na mga Hudyo ang pinatay. So much for a chosen nation. But God had bent their backs backwards. Hatol ito ng Panginoon. Bahagi ito ng hatol ng Panginoon sa kanila. Now, ito ang kalagayan ng Israel. Paano naman ang mga hentil? Ano nangyari sa verse number 11? I say then, have they stumbled that they should fall? Sila'y natisod sa tagapagligtas. Ano ng hatol ng Panginoon? Binigyan sila pagkabulag ng Diyos. Tapos na ba? Rejected na sila? Have they finally fallen? Ang sagot, God forbid. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanila.
but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles to provoke them to jealousy. They have not completely and finally fallen. No, they are not. Pero narito ang napakagandang bagay. Through their fall, salvation is come to the Gentiles. At sa pag-aaral sa Book of Acts, and I look forward to that, makikita nyo sa Book of Acts, ang unang pangangaral ay sa mga Hudyo. Pero merong point of time na sabi ni Apostol Pablo, nireject, o sinabi ni Pablo o ni Peter, nireject ng mga Hudyo. Ang sabi niya, we now turn to the Gentiles. Dahil tinanggihan ng mga Hudyo na dala sa mga Hentil ang kaligtasan. Now, ito ho ang gusto kong bigyan diin. It is all according to plan. To provoke them to jealousy. Hindi, uy, sana isipin na ang Diyos ay nasa, tinanggihan nila anong gagawin ko. O sige, para di masayang din natin sa Hentil. Hindi ganoon ang Diyos. Ito'y nasang ayon, nasa ilalim ng soberanong plano at paggawa ng Panginoon. At binigay ni Apostol Pablo itong reasoning from lesser to greater. Tignan natin, verse number 12. Now, if the fall of them, the physical Israel, hindi sila sumampalataya, if the fall of them be the riches of the world, at anong kayamanan? Anong kayamanan na nakarating sa ating mga Hentil dahil tinanggihan nila? Anong biyaya ang naranasan natin na kaligtasan dahil tinanggihan nila? But if the fall of them be the riches of the world and the diminishing of them be the riches of them, the riches of the Gentiles, how much more their fullness? Nakukuha niyo yung argument ni Pablo? Nung ang tinanggihan nila, para bang ganito, nung ang putol ang paa, nakatakbo ng mabilis eh. Paano pa kung dalawang paa? Verse 13, for I speak to you Gentiles as much as I am an apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Si Pablo ay apostol sa mga Hentil, particularly sinugo siya ng Panginoon sa mga Hentil. If by any means I may provoke to emulation them which are of my flesh, that is mga kapwa niya Hudyo, and might save some of them. Habang nangangaral si Pablo sa mga Hentil, habang naliligtas ang mga Hentil, merong layunin ng Diyos sa kalikuran na sana makita ito ng mga Hudyo, na yung mga Hentil ay nagtatamo ng kaligtasan at gamitin ito ng Panginoon para itulak sila sa pagseselos at sila'y manampalataya kahit ilan man sa kanila. Verse 15, or if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead? Sabi ko nga ho, kanina, kung putol ang paa, nakatakbo ng matulid, paano pa kung dalawa ang paa? Mga kapatid, nung ako'y bata pa lamang sa pag-aaral ng Biblia, sa Bible, so sabi ko, buti na lang tinanggihan nila. Kasi kung di na tinanggihan, paano na tayo? Could you imagine mga kapatid kung tinanggap nila? Nung tinanggihan nila, naligtas tayo. Kung tinanggap kaya nila, resurrection from the dead. Mas grabe, mas matindi. Again, sana nararamdaman niyo yung, salamat sa Diyos, hindi pa siya tapos sa mga Hudyo. Dahil darating yung time, ididil ng Panginoon ng mga Hudyo. At anong magiging epekto nito? Wala tayong time para puntahan. Sa pagbalik natin sa details, sa Book of Revelation, merong ibubukod ang Diyos ng 144,000 na mga Hudyong lalaki na mga ngaral. Could you imagine? Nung tumanggi sila, kumalat ang ebanghelyo. Paano pa kung tinanggap na nila? Wow! Ang sabi niya rito, walang puwang para magyabang. Verse 17, and if some of the branches be broken off, that is Israel, and thou being a wild olive tree, were grafted in among them and with them, by partakers of the root and the fatness of the olive tree, boast not. Huwag ka magyabang. At dito tingin ko nahuhulog yung ilan na maaari ang tingin nila, tinanggihan sila ng Diyos para kami, mas importante kami mga Hentil. No. Muli, nung time na yon, may pride ang mga Hudyo. Kami ang pinili ng Diyos. Ngayon naman, maaari magkaroon ng pride ang mga Hentil. Iniwan kayo ng Diyos para sa amin. Hindi pwede yun. Walang room for pride because it is all by grace.
Ang sabi sa verse 18, boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Huwag ka magyabang, hindi ikaw ang may dala, ikaw ang dinadala. Thou wilt say then, the branches were broken off, that I might be grafted in. Well, because of unbelief. Bakit sila, why were they broken off? Because of unbelief. And thou standest by faith, be not high-minded, but fear. Paano sila nakatungtong? Paano sila nakakabit kay Kristo? By faith. For if God spared not the natural branches, take heed, lest He also spared thee not. At kung hindi ka magpapatuloy sa pananampalataya, muli, iyon ay hindi mawawala ang iyong kaligtasan. Ito'y patunay lamang na ikaw ay hindi ligtas. Verse 22, behold, therefore, the goodness and the severity of God on them which fell. Severity, but them that fell, yung mga tumanggi kay Kristo, matinding parusa ng Diyos. But towards thee, goodness, if thou continue in His goodness, otherwise thou shalt also be cut off. Remember, ang dinidil dito ay yung mga nations, particularly Jews and Gentiles. Sa madaling salita, hindi indispensable. Hindi indispensable ang Gentiles as a whole. Ang punto, walang puwang ang pag-yayabang. Verse 23, and they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in, for God is able to graft them in. Pag sila'y nanampalataya, balik. Verse 24, for if thou wert cut off the olive tree, which is wild by nature, and were grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more shall this which be natural branches be grafted into their own olive tree? Sa madaling salita, kung yung ang ligaw na sanga, ikinabit, hindi ba mas may chance yung natural na sanga na ibalik? So hindi tamang isipin na tapos na ang Diyos sa Israel. Hindi pwede. Now here's the mystery of Israel's salvation. Verse 25. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. Again, ito ay nakatago. Pero ngayon, hindi na mystery kasi hinayag na eh. Lest ye should be wise in your own conceits, baka kayo maging mayabang, sa madaling salita. That blindness in part is happened to Israel. Hanggang kailan? Hanggang kailan yung blindness? Until the fullness of the Gentiles be come in. Now, fairly, yung word na fullness can mean two things. Una, abundance. Pangalawa, yung bilang. Yung bilang. And I think dun sa second, yun yung better na agaado nung word na ito, na ibig sabihin yung kabuuan ng bilang, hindi ng lahat ng mga hentil, kundi lahat ng mga hinirang na hentil ng Panginoon. At pag pumasok na yon, anong sabi sa verse number 26? And so, Israel, physical or spiritual? Physical, kasi sa verse 25, until the fullness of the Gentiles. Naalala niyo sa spiritual Israel, Jews and Gentiles, sa spiritual Israel. Pero dito ngayon pinag-uusapan, until the Gentiles, the fullness of the Gentiles be come in, and then so all Israel, physical or spiritual? Physical, shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Darating ang panahon, hindi natin ma-imagine a great explosion ng gospel sa mga Hudyo. It will be the work of God. Bakit daw? Because God keeps His covenant. Verse 27, for this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. Yun ang pangako ng Diyos. Yun yung tipan ng Diyos sa kanila. At ang Diyos ay Diyos na tumutupad sa kanyang tipan. And there is na seemingly a paradox, parang contrary, pero hindi. Verse 28, mabilis na lamang po. And concerning the gospel, they are enemies for you, for your sakes. Right now, they are enemies of the gospel. Tinatanggihan nila ang ebanghelyo. Ayaw nila sa Mesiyas. But as touching the election, they are beloved
for the Father's sake. Sang-ayon sa paghirang ng Panginoon, merong remnant ang Diyos. And they are beloved. Why? For the gifts and calling of God are without repentance. Nangako ang Diyos sa physical Israel at tutuparin ng Diyos yun. Hindi siya sisira. Verse 30, as ye in time past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief, even so have this physical Israel also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy. Mga kapatid, napakaganda ng verse 31. If patuloy tayong maghayag ng ebanghelyo, patuloy nating ibuhay ang ebanghelyo, and God having been merciful to us, could you imagine magiging kagamitan tayo ng Diyos to have mercy on them? Napakaganda na katotohanan. Verse 32, for God had concluded them in unbelief, that He might have mercy upon all. Please take notes of verse 32. God had concluded them. It's not Satan. God had concluded them in unbelief, that He might have mercy upon all. Ano man takbo ng evangelism ngayon, it's all under God's control. Verse 33, ay itong pagiging soberano ng Diyos na ito, even in the unbelief of Israel, should be a cause of worship. Verse 33, oh, the depth of the riches of both the wisdom and the knowledge of God. Anong karunungan ito ng Diyos? Anong disenyo ito ng Diyos? Anong pagiging soberano ito ng Diyos? How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor? Sino nagpapayo sa Diyos? Well, merong magaling na mga ngaral sa Amerika, sabi niya, tinatanong daw siya ng Diyos para sa opinion niya. Sabi, hindi ko makalimutan, si Benny Hinn yata, o din nagkakamali. Kinausap daw siya ng Diyos sa panaginip at tinatanong siya ng Diyos, anong gagawin ko? For what been His counselor? None! Hindi niya kailangan ng tagapayo. Guess what? Hindi kailangan ng Diyos ang input natin para gawin ang kanyang kalooban. Now, hindi ito, hindi pala kailangan na nyo. Paano yung prayer? Muli, kung babalikan nyo sa chapter 10, verse 1, my desire and prayer. Ito contrary sa prayer. Pero pinapakita dito ang pagiging soberano ng Diyos sa lahat ng ito. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor, or who hath first given unto Him, that it shall be recompensed unto Him again. Verse 36, for of Him, galing sa Kanya, through Him, sa pamamagitan niya, and to Him, para sa Kanya, are all things. And ang duloy ito, to whom be glory forever. Amen. Sad to say, maraming mga taong isinusuka ang doktrina ng pagiging soberano ng Diyos at pagpili niya. Pero ito ay pundasyon na napakalusog na pagpuri at pagsamba sa Panginoon. At nawa, tayo ay patuloy na maging instrumento. How shall they hear if there's no preacher? Hindi lamang sa mga Hudyo, yung mga kapitbahay natin, mga kamag-anak natin, mga pinsan natin, kailangan nilang marinig ang ebanghelyo. And may I say, kailangan nilang makita sa ating mga buhay ang ebanghelyo. Sa biyaya ng Diyos, ay patuloy tayo maging instrumento ng paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan sa iba. At kung meron mang naririto na wala ka pa kay Kristo, huwag kang magmatigas. Hindi siya nanlilimos ng iyong pansin. Inuutos ng hari na hanggang ngayon, listen, ng hari na hanggang ngayon nagbibigay sa iyo ng hininga. Inuutos niya na manampalataya ka sa kanyang bugtong na anak upang maligtas ka. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Nakakamangha. Hindi to kaya ng tao. Hindi to kayang i-direct ng pinakamagaling, pinakamatalinong tao. At hindi to kontrolado ng sinumang tao. O Diyos, tunay, walang kagaya mo. Galing sa iyo, sa pamamagitan mo at para sa iyo ang lahat ng bagay na ito. O Panginoon, tulungan mo kami
Tulungan mo kaming maging tapat sa gawain na binigay mo sa amin. Ang maghayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Ang ibuhay ang kabanalan. At nawa, sa biyaya mo, gamitin mo ito upang itulak sa pagsuselos ang pinili mong bayan upang kahit konti man, O Diyos, sa kanila ay maligtas. At Lord, salamat sa pag-asa at katotohanan na Ikaw, O Diyos, ay hindi isang Diyos na sumisira sa iyong tipan. At gaganapin mo at gagawin mo yung pangako ng Israel ay maliligtas. Kung kaya't kami na mga mananampalataya ng Ebanghelyo na pinakakuan mo na hindi na mapapahamak kundi merong buhay na walang hanggan, ay merong kaming katiyakan at kapahingahan na ang pangako mo sa amin ay hindi rin naman mababali. Salamat, O Diyos, sa mga bagay na ito at muli, sa sino man na naririto na wala pa kay Kristo Jesus, magdalang habag ka. Ikaw lamang ang nakapagbubukas ng puso. Ikaw po nawa ang magligtas sa kanila. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sa po tayong lahat at awitin natin ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Mawili po natin, To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama online. Muli, akin pong hinihiling na balikan natin ang mga salita ng Diyos sa buong linggong ito. Magbasahin natin muli, mag-aralan, namin pagbulaya ng mga katotohanan ng Diyos na atin na pag-aralan. At patuloy ito magsilbing kalakasan, pagkain ng ating mga kaluluwa. At as we have studied sa salita ng Diyos, patuloy tayo maging tagapaghayag ng ebanghelyo ng kaligtasan sa iba. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang biyaya ng ating Panginoon, ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Ingatan, gabayan, at patuloy tayong gamitin ng Panginoon para sa Kanyang kapurihan. God bless po. Magandang tanghali. Dito nagtatapos ang atin hong pangumagang gawain. Maaari po muna magsiupo ang bawat isa. As we have said, magkakaroon tayo ng